Okay. Okay. Simulan natin dito sa lahat. Umpisa pa lang ad hominem na, no? Okay, sige. Pakinggan natin. Pakinggan natin. Let's go. Blue. Ito. Hmm. Ito, iskumulin na to dati. Okay. Okay, Iskomeroy. Naka-blue o ano bang sabi niya? Ito, iskumulin natin dito sa lahat kulay blue. Blue pala, akala ko ibang kulay. Ito, iskumulin na to dati. Okay. Tapos anti-Marcos din. Okay, so ano naman masama doon? Hanggang ngayon naman si Mark Escomiroy pa rin yan eh. Kaya lang, ang point kasi ni Mark dito, kung saan tama doon siya. Ewan ko lang kung magdo-Duterte siya, pero neutral lang si Mark. Pero mas Isko Moreno siya tsaka Vico Soto. Pero pag naglaban si Isko tsaka si Vico, parang mas magbi-Vico siya. Oh. Meron akong screenshot nito. Payroll na ni Marcos ngayon. Payroll na ni Marcos ngayon yung screenshot. Una, pag linabas mo yun, illegal yun. Kasi of course, nakakasira sa tao yun eh. Pero ikaw bahala. Mukha namang malakas yung backer mo, boy. Anyway, tuloy natin. Okay, may screenshot ako ha. Kung ilang mo mga pera na ka. Tawag dyan kay Sir Jack, snitch, di ba? Hindi talaga maganda yung pakiramdam ko pero kailangan ko dumibak eh. Sinisipon ako, di ba? Tumakbo sila doon yan. Oo nga, tumakbo siya. Hindi naman dahil ano eh. Hindi naman, not for anything eh. Parang sa experience niya lang yata. Dahil sa experience siya yun, di ba? Okay, tuloy. Oo. Alam mo yung lalim sila doon? Ang mga tumakbo sila doon, lahat na yan. Pati nga rin ang to eh. Okay lang. Kasi 13 lang naman yung 12 lang naman yung pipiliin. So, yung number 12 talo pa rin. Yung number 13 talo pa rin yun. Equivalent yun doon sa pang 301. So, it doesn't really matter kung 13 or 301 yung nakuha mo. Talo pa rin yun. Parang ikaw. 3 na nga lang kayo. 4 na nga lang kayo. Number 3 ka pa. Partida, sikat ka pa doon, ha? Lintik na tao na to talaga. Alam nyo, pag nakikinig, hindi ko alam kung bakit may nanonood pa dito sa tao na to. Kasi, okay lang sa comedy eh. Hindi naman ako against sa kanya pagdating sa comedy. Pero, on other matters na importante sa bayan natin, siguro stick na lang siya sa comedy. Actually, sinuportahan ko pa yan eh. Kasi dati naman, okay kami niyan. Ngayon kasi medyo binibelow the belt na ako. Pero ako, I will never pagtripan siya, di ba? I mean, I know may condition siya, pero hayaan na natin yun. Hindi tayo kailangan bumaba doon. Tuloy natin. Hindi. Baka matalo ka pa niya. Kasi si Mark, kahit ganyan yan, matalino yan si Mark. He's a smart individual. Una, graduate ng Ateneo yan. Atinista yung tao na yan. And of course, pagdating sa mga connection sa politika, I think nakuha niya na lahat ng side eh. Ibig sabihin, okay siya sa Duterte, okay siya sa Marcos, okay siya sa Pink. So wala talaga siyang totoong kulay. Pero ang intindi ko, ang personal knowledge ko sa kanya, he is a pro-Vico and pro-Isko person. Okay, yun yung personal beliefs niya na kinukwento niya sa akin pag nagkakasama kami. Kasi of course, dati ko pang kaibigan yan si Mark eh, di ba? Anyway, tuloy natin. Walang bumoto sa yung sila kung bobo ka. Mama walang bumoto sa yung bakla. Ako, binoto ko si Mark. At saka, bakit ba sa tingin mo nakaka-insulto pang tawagin bakla? Baka pag nagsuntukan kayo ni Ora, madagdagan yung pika sa mukha mo, di ba? Madagdagan dito, oh, pag binangasan ka nun, di ba? Bukas mukha mo dun. Laki ng katawan ni Ora eh. Hindi nga. Parang ano yun eh, kung hindi lang siguro lalamya-lamya yun, durog, kahit ako, kaya akong bugbugin nun eh. Hindi ako nagbibiro. Binuin mo partida, kahit nasabihin mong ano ako ngayon, fit ako ngayon, relatively fit ha, kaya pa rin akong gulpihin ni Ora. Tuloy natin. Ano naman? Jesus. Jess Falsis kasi yan. Hindi Jesus. Jess Falsis. Attorney Falsis.
Si Attorney Falsis, ano na yan, dati pang, medyo matanda na si Attorney Falsis eh. Ibig sabihin nasa early 40s, baga. Ito naman, lawyer nga, bobo naman. Alam mo ba kung gaano kahirap mag-abogado? Yung pinakamababang lawyer, yung kunyari, walang case, ganyan. Tapos hindi na, may mga ganun eh, hindi sila, mahirap kasing scale ng lawyers kasi lahat sila, initially, marunong na sa batas. Kasi pumasa sila ng bar eh. So, doon pa lang, may credentials na sila. Pero may mas magagaling pa rin na lawyers within them. Merong ranking pa rin yan. May yung mga best of the best, meron din naman namang hindi. Si Attorney Jess kasi, ang specialty niya is sa politics siya. Yun yung specialty niya. May mga ganun eh. Parang si Attorney Dino, advocate something yung pangalan. Nakalimutan ko, I'm really sorry. Hindi kasi talaga ako okay ngayong mga panahon na to. Ano naman masama maging bading? Ikaw lang naman nag-vilify sa pagiging bading eh. Totoo lang. I mean, mas gugustuhin ko maging bading kaysa maging ikaw, di ba? Totoo lang. Alam mo yon. What's wrong with that? Totoo, hindi naman pang-asar yun eh. Pero, mas pipiliin ko na lang na maging ganun kaysa maging katulad mo. Wag na lang. Parang yung buong pagkatao mo, including everything, hindi lang basta yung disability. Everything about you, I wouldn't dare to step in 1 inch of that. Pakapaalala ko lang Jesus walang Jesus na bakla. Naging mo kami. Okay? Hindi naman niya kasalanan kung siya eh. Naging bading siya sa buhay niya eh. Choice niya yun eh. Sabi nila, choice nila or biological. Pero ano yung sinabi ni Pope Francis? I just wanna put a little bit of emphasis dito. Si Pope Francis kasi, siya, inclusive siya na Pope. First Pope siya na very inclusive siya sa mga LGBT. I forgot the exact quote eh, kayo na lang maghanap eh. Pero he is very inclusive. So, kung yung Pope ng Catholic faith is accepting of Attorney Jess, bakit ikaw hindi? Sino ka ba? Tagahimod ka lang ng puwet ng mga Duterte. Literal na mahirap kang intindihin eh. Both dun sa argumento mo tsaka kung paano ka sinasabi. I'm not insulting him. I am saying a fact. Okay? Kasi nakikita naman natin eh, di ba? Ngayon, you insult someone kasi yun yung gender identity nila. Kaya mababa yung level ng argumentation dito dahil sa mga ganito. You allow this person to be here. Si Kristan. Si Kristan yung pinaka-well-put sa kanilang lahat. Anti-Marcos pa rin natin, okay? Hanggang ngayon naman anti-Marcos pa rin yan eh. Ay, hindi, anti-Duterte. Kano? Ay, hardcore Marcos Hindi siya hardcore Marcos. Actually, siya? Mas anti-Duterte lang siya. It just so happens na ayaw niya, like me, ayaw niya rin masira yung ayaw niya rin masira yung Marcos camp ng mga Duterte. Kaya kailangan niya ng pera para marami sa naganood. Alam mo, baklang Jesus, sabihin mo kami, okay? Sumulog naman tayo sa isang baklang malaki. Sino ba? Si Darian? Alam mo ba yung credentials ni Haydarian? Grabe yan si Haydarian. Ano yan? Writer yan, professor yan, may doctorate degree yan. Ganyan kataas yung antas ng pag-iisip niyan. Natatawa ko kay Guanzon eh. Parang bakit daw nag-explain ng constitutional law si Haydarian. Siguro may alam lang siya pero hindi naman siya siguro expert sa constitutional law like si Attorney Jess, di ba? Pero ang point doon, he has the capability to understand the text. Ganon siya katalino. Okay, something na hindi ikaw. Halimbawa, nagsusulat siya doon sa mga international journals. Ikaw ba, nagagawa mo yon, di ba? Hindi. Dito ka lang sa YouTube. Ad hominem. Ganyan, di ba? Wala siyang pinagkaiba kay FLM. Yung kung paano niya itapon yung mga salita niya. Pansin niyo ba? Di ba? Ganyan si FLM eh. Walang argumento. Ito ang gago na to. Bakla to eh. Ano naman kung bakla? Again, there's nothing wrong with being gay. There is something wrong being a bigot. Yun ang problema eh. Akala ko lang yan. Okay naman na bobo. Yan yung point ni Guanzon. Hindi matalino yan. Feeling matalino. Hindi, matalino talaga si Haydarian. Like, he is smart. Hindi lang siya abogado. Hindi lang naman abogado yung course ng matalino eh.
Bobo naman, kung ina mo. Minsan physics. Yeah. Kakalabanin mo pa sa only, kung ina mo, bobo ka naman. O yun, di ba? As I've said, binring up nila yon kasi nga, tinatry nilang hilahin si Haydarian eh. Although, siguro ang problema ko lang kay Haydarian kasi pag pinanonood ko siya, he's too well put. Kasi minsan kailangan mo makipagbardagulan sa internet. Ganito, yung pabalbal na salita. Ako kaya ko makipagmamaan dyan sa mga hinayupak na banateros na yun. Kayang-kaya, may sipon nga lang ako eh, di ba? Saka masakit yung ulo ko, pero tuloy pa rin. Mahiya ka naman doon, mataas pinag-aralan doon. Siya din, mataas yung pinag-aralan niya. Again, hindi lang lawyer ang pwedeng mag-explain ng mga bagay-bagay sa political vlogging. Lahat tayo may chance. The fact of the matter na pumasok ka sa political vlogging at tinanggap ka ng mga DDS means to say yung standard ng pagpasok sa political vlogging ay hindi ganun kataas. Anyone na kayang magsalita, okay? Hindi nga may sense eh. Hindi yun yung usapan dito. Kailangan lang nakakapagsalita ka. O nakakapagsulat ka, pwede ka na mag-political vlogging. It's that easy. Now, depende na lang yan kung sino yung mga mag-i-spend kayo ng time sa pakikinig. Pwede dito kay Sir Jack na puro ad hominem or pwede naman kayong makinig kay Mark. Si Mark, sasabihin ko sa inyong strengths and weaknesses nila. Si Mark is alam niya yung mga insider ng politika kasi well-connected siya sa loob ng politics, di ba? Meaning to say, kilala niya sila sa Sir Sunny Trillanes, kilala niya si Sara, kilala niya si Bongo, alam mo yun, lahat nakakasalamuhan niya. Kasi nga, walang masamang tinapay kay Mark. Lahat yan kaibigan niya. Bakit siya tumakbong senador? Kasi gusto niya lang itry. Gusto niyang matry na mangampanya sa buhay niya. Kasi hindi naman, ilang eleksyon ba sa buhay ng tao ang makukuha mo? 11? 66 years worth yun? Or, hindi nga, 22, di ba? Ganun lang kadami. Ilan-ilan lang yun. Every 3 years may election. National, and then for senators, and then midterms, and then yung nationals, di ba? So, I'm just saying sa'yo na iba-iba yung strength nila. Si Attorney Jess naman, legal, abogado siya. Si Kristan at saka si Haydarian, medyo magkalapit sila kasi parehas silang graduate. Of course, medyo mas mataas ng onti yung kay Haydarian kasi mas malalim yung pinag-aralan niya. Pero lahat sila pwedeng mag-political vlogging. Wala kang pakialam doon. Freedom of expression ang tawag nila doon. Sa'yo din, wala naman kaming totoong pakialam sa'yo, Sir Jack. Kaso, malawak yung reach mo eh. And nakakainis lang isipin na inaatake mo halimbawa si Mark, di ka naman inaano niya. Nakita mo lang nakasama yung mga kakamping na vloggers, ka na agad. Parang defensive ka na agad or inattack mo na agad. Alam mo, sa lahat ng attack dog ng DDS, ikaw siguro yung pinaka nakakatawa na nakakaawa. Kasi, di ba yung pag kumahol yung aso, arf, arf, di ba may certain sound yun? Dito kasi parang mali yung tunog. Yung biso, ow. Ayoko nang tuloy. Kasi, bababa ko yung sarili ko sa kanya eh. Kayo na lang siguro dyan mag-decide kung ano ba yung sasabihin ko. Pero ang sinasabi ko lang, spend your time wisely. I make my video shorter than regular. I can do an hour video, 2 oras tayo magbalitaktakan sa politika. Wala namang problema sa akin yun. Makipag-debate, I do that, di ba? Nung isang gabi yata, parang 2 o 3 oras yata kami nagdidebate. Or nagpapalitan ng kuro-kuro. Pero gusto ko sanang tipirin yung oras nyo para makinig kayo dun sa ibang mga tao na worth ng oras nyo. Nandyan, etong 4 na to sa likod niya, hindi kayo magsisisi dyan. Siya, try nyong pakinggan kung may magigets kayo. Yun lang naman po yung sa akin for today, Gagamang Lods.